Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may kakaibang paandar ang lokal na pamahalaan. Hindi ito raffle, pero may papremyo. Promo ito para sa mga hindi pa tuli. Kung ikaw ay 20 anyos pataas, 10,000 pesos ang iyong iuuwi. At kung senior citizen ka na, mas malaki-laki ang gantimpala, 20,000 pesos. Tuli na, may pera ka pa. Masakit ang hapde at parang fulfillment. Nag-start itong cash incentives noong 2023. Importante yan health-wise na magpatuloy sila. Isa sa mga kumasa sa hamon ang 20 anyos na anak ni Reynaldo na si John Rel. 7 years old po. Sinubukan namin. Talagang nagpipiglas. Iyak ng iyak. Natatakot siya. Palagi siyang binubuli ng mga bata dito na supot daw. Pero nitong Martes, si John Rel pumayag ng magpatuli. Baka na-challenge siya sa pamakin niya ba? Kaya si John Rel natuli na, nag-uwi pa ng instant 10,000 pesos. Sobrang saya niya. Sabi niya, bibili daw siya ng bahay. Ikaw hindi aabot yan, 10K. Ang plano namin, pambiling school supply. Pero ang big winner daw talaga sa Operasyon Tuli, si Lolo Alfonso na 68 anyos na. Hindi ko matuloy noon dahil takot ako sa matalim. Tumakbo ko. Kaya tumanda ako, takot ko magpatuloy. Nakaroon ako ng partner noon. Nireklamo siya sa akin. Ba't hindi ka nagpa-circumcision? Mag-isa na lang ngayon sa buhay si Lolo. Kaya nung nabalitaan niyang makatatanggap ng 20,000 ang mga senior citizen na magpapatuli, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Natsalin ko, nagpa-circumcision ko dahil apo ni Blapo. Hindi man supot. Mga 30 minutes yata. Masakit, tiniis ko lang. Pag tumatanda na po tayo, mas matigas na po ng balat po. Doon sa area po na yun, in general. Prone po ito sa infection. Kaya si Lolo Alfonso nakatanggap ng tumataginting na 20,000 pesos. Gamitin ito araw-araw pangailangan. Bago pa man daw dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, ang pagtutuli daw, tradisyon na, yun ang symbolism ng masculinity, ng katapangan. Natiis mo yung sakit. Ang 22 anyos na si Mark, hindi niya tunay na pangalan, mula sa bayan ng Palo sa Leyte, may pinakatago-tagong sikreto. Si Mark kasi hindi pa tuli. Nagsinungaling po ako sa family ko po na tuli na po ako. Natatakot po akong sabihan na supot. Makailang beses naman daw niyang sinubukang magpatuli, pero hindi ito matuloy-tuloy dahil si Mark hindi pa yung tinatawag na tagpos. Yung pinaka-foreskin, pag hinila mo siya patalikod, napupull back mo na siya. Pag hindi siya na-retract, tas dumidikit siya sa tip, madalas po masakit po ito. Natatakot po akong malaman po ng karelasyon ko. Baka po makipaghiwalay po siya sa akin. Si Mark naniniwalang it's never too late, too late na magpatuli. Maliban kasi sa ayaw niyang maglihim sa kanyang partner, nahihirapan na rin daw siyang umihi. Sa tingin ko po, matutulungan po ako ng KMJS na maoperahan. Gusto ko pong magpatuli. Nitong Biyernes, sinamahan si Mark ng aming team sa isang espesyalista. Nalaman na meron palang kakaibang kondisyon ang kanyang ari. Tawag namin dyan, phimosis. Hindi yan normal kasi maliit kasi yung butas ng yung urethral opening. Kaya nahihirapan talaga siya umihi. Ang usual na ginagawa namin is circumcise para lumuag yung urethral opening. Okay lang ba ngayon, sir, na ngayon kayo circumcise? Okay lang po. Laban. Free naman namin, pati yung gamot. At sa araw na ito, sa wakas, si Mark tutuliin na. Sobrang saya po kasi sa wakas natupad na po yung pinapangarap ko po sa sarili ko. Pero sa linggong ito, naging laman ng balita, isang 10 taong gulang na bata mula Tondo namatay di umano dahil sa tuli. Hindi ko po lubos maisip na dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko na ganun-ganun lang. Sa mga nanay na may anak na tutuliin na, pakatutukan ng investigasyon sa kasong ito ng isang bata na namatay dahil lang sa tuli. Susunod na! Ang
pagpapatuli, binyag ng mga batang lalaki, patawid sa kanilang pagkabinata. Pero anong nangyari sa bata sa Tondo, sa Maynila, na ang pagpapatuli naging mitya ng kanyang pagkamatay? Maraming bata takot magpatuli, pero mas marami ngayon ang nangangamba dahil sa lumabas na balita sa linggong ito. Isang nagpakilalang doktor ang nag-opera sa bata na bigla umanong nangisay matapos ang pagtutuli. Na isang 10 taong gulang na bata mula Tondo namatay di umano dahil sa tuli. Habang nakabakasyon, sinamantala na raw ni Marge na ipatuli ang panganay niyang si Nathan. Gusto niya po magpatuli. Kasi po, nagbibinataha po eh. Hanggang nitong Sabado, may nakita raw siyang post ng isa niyang kaibigan sa Facebook na itago natin sa pangalang Cora. Facebook friends lang po kami, hindi po talaga kami magkakilala. Nagtanong po ako sa kanya kung po pwede po ako magpatuli ng anak ko. Ang sabi niya po sa akin na price, una po 1.5. Tapos nagtanong po ako sa kanya kung po pwede pong 1.2 na lang. Nung nagkasundo sa presyo, si Marge agad ipinatuli ang kanyang anak sa isang lying-in clinic nang nakausap niya online. Nagpakilala ang di umano doktor na itago natin sa pangalang Merlinda. Si Nathan, dinala raw sa isang kwarto. Nagtanong pa po ako sa anak ko kung masakit po yung tuli. Ang sabi niya po sa akin, hindi. Siyempre, di panatag na po ako. Lumabas na po ako ulit para umupo. Pero pagkatapos ng procedure, Nanginginig na po yung anak ko. Sobrang hindi na po siya makausap. Siyempre, natakot na po ako. Sabi ko, Dok, bakit po ganito yung anak ko? Sabi po sa akin ng doktor tsaka assistant, normal lang daw po yun kasi groggy daw po yung anak ko. Iba na po yung kulay ng anak ko eh. Kaya po nagdesisyon na po ako na dalhin na po sa ospital. Sinabi na ng doktor na wala na po talaga yung anak ko. Sobra po ako na nahirap. Sobrang sakit po. Hindi ko po lubos maisip na dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko na ganun-ganun lang. Nandun po sila nung namatay sa ospital. Yung doktora po, nag-sorry pa po sa akin. After the incident, pinuntahan ng City Epidemiology and Surveillance Unit. They found out na sarado na yung clinic. According to our investigation, hindi siya doktor. Lahat ng kabataan dito sa amin, sa kanya nagpapatuli. Alam ko po, midwife po siya. Hindi po allowed ang mga midwife na magsagawa po ng pagtutuli. Ang pwede lang po magtuli ay mga lisensyadong doktor. inaasahan na anumang araw lalabas ang resulta ng autopsy para malaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero si Marge may hinala. Pili ko po yung doon po sa tinurok na anesthesia po eh. Kasi yung anak ko po, hindi niya naman po in-skin test, hindi niya rin po tinimbang. Yung assistant po ang nagsabi na ang tinurok po is 20cc. Sa 10 years old, ang allowed po sa kanya na lidocaine ay nasa 4cc lang po hanggang 9cc. Kung sakaling totoong 20cc ang anesthesia natin, maaari pong itong magdulot ng lidocaine toxicity, ay pwedeng umakyat sa brain natin at mag-cause ng convulsion, maapektuhan ang puso natin at mag-cause po ng heart attack. Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, nalaman naming si Merlinda minsan na palang hinuli dahil nagpanggap di umanong doktor. Ni-raid ng CIDG Intelligence Unit at Anti-Fraud Division ang klinika na ito sa Balot sa Tondo, Maynila. Nakatanggap sila ng reklamo na ang nangangasiwa ng klinika nagpapanggap umano bilang doktor. Ito po yung doktor na nagtuli po sa anak ko. Marami kasing pwedeng ikaso sa kanya. Reckless imprudence resulting in homicide. Pwede siyang kasuhan ng falsification of documents. Kapag tayo po ay mag-a-avail ng services ng isang doktor, maganda po i-verify natin ang kanilang lisensya. Nasa PRC website naman po yan. Gusto ko po siya makulong para makamit po yung ustisya ng anak ko. Mailibing po ng payapa. Imbestigahan namin, but then number one yan is the autopsy. Malaman namin yung cause ng death. Isusupin na namin siya kung anong procedure ang ginawa niya. So, ang tuli, hindi naman siya required. Pero recommended siya for hygiene para mas madaling malinis. Ang pagtutuli naman po ay isang safe na procedure. Ito pong kaso na to ay isolated case lamang. Wala naman po kayong dapat ikabahala. Oo, sobrang lamig po niyan eh. Lord, bakit yung anak ko? Bakit sobrang bilis mo kinuha?
10 taon pa lang po yan eh. Sa Pilipinas, ang pagpapatuli itinuturing na simbolo ng kalinisan, isang ritual ng paglalakbay mula pagkabata patungo sa pagiging ganap na lalaki. Kaya, kung pipiliing magpatuli, siguraduhin lisensyadong doktor lang ang lapitan para iwas disgrasya at siguradong ligtas. Pamilyang lumipat sa Cavite mula sa Samar, binubuntutan di umano ng mga nuno sa punso. Napapatabi-tabi po raw ang mga bumibisita sa bahay na ito ni Feli sa 13 Martires, Cavite. Sa loob kasi nito, may tumubong napakalaking punso. Ang punso, halos sakupin na ang isang sulok ng bahay ni Feli. Nasa 2 metro ang lapad nito at nasa 5 talampakan ang taas. Mula Samar, kung saan sila dati nakatira, sumulpot din sa nilipatan nilang bahay sa Cavite. Kahit saan kami magtayo ng bahay, andon sumusunod talaga yung punso. Hindi lang mga 20 beses kami inaalis namin yung ay talaga tumigil eh. Kaya ang punso, ginawan na lang nila ng sariling kwarto para wag daw silang gambalain ng mga pinaniniwalaan nilang nakatira rito, mga nuno. Ilagay ng kwarto ng mga kurtina para wag na mapasok ng mga bata. Pero sa kabila nito, kung ano-anong kakatuwang karanasan pa rin daw ang nararamdaman ni Feli sa kanilang tahanan. Habang ini-interview nga si Feli ng aming team, bigla siyang naluha. Okay lang. Ma'am, ang nararamdaman, ma'am? Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakaramdam. Ano ang nakita ni Feli? Bakit ganito? Nagsimula raw ang mga kakatuwang karanasan ng kanilang pamilya sa dati nilang bahay sa bayan ng Daram taong 1996. Ipinagbubuntis daw noon ni Feli ang ika-5 anak niya na si Rachel nung sumulpot ang unang punso sa kanilang kubo. Nagpa-plus, may naliligo, may nagtitimpla nga ng kape, tapos may nagbubukas ng gasol, laging lagitik, naririnig yun. Kutob ni Feli ang pakay raw ng di umano mga maliliit na nilalang na ito, ang kanyang anak. Prinsesa talaga ang mukha niya. Mukha ng Bering Marega. Naririnig kong may kalaro yung bata kahit siya lang mag-isa. Tawa siya ng tawa. Mga duwende sila, hindi naman sila nananakit. Gusto nila angkinin yung anak ko. Kaya hindi nila tinigilan dahil yun nga yung nagustuhan nila. Para ilayo si Rachel sa mga di umano nilalang na kumukursunada sa kanya, sina Feli nag-alsa balutan. Lumipat kami doon sa Katbalogan. Ayun, pagdating namin doon, ang ganda, ang lusog-lusog ng bata, ang ganda-ganda ng katawan niya. Bigla-bigla lang nagkasakit. Dinala na nga sa ospital. Walang makit ng sakit yung doktor. Sabi nga ng albularyo, may nag-aalaga raw doon sa bata. Hanggang sa nangyari na ang kinatatakutan ni Feli, ang anak niyang si Rachel, binawian ng buhay. Doon namin naisip na nagalit nga daw yun nang umalis kami doon, nalis daw yung bata. Kasi parang kanila daw yun eh. Inaangkin nila yung anak ko. Para makalimot, sina Feli muling lumipat ng bahay, Cavite. Pero tila hindi raw sila tinatantanan ng mga tinatakasan nilang maliliit na nilalang. Sa kanila kasing kubo, may sumulpot muling punso. Di inalis nga namin ni Mister. Pilit na tumutubo pa rin pilit. Pakita sa akin sa panaginip. Ang sabi sa akin, bakit daw kami umalis doon sa Samar? Bakit daw namin sila iniwan? Hanggang sa hindi na lang daw sa panaginip ang mga ito nagpakita. Nakipag face-to-face pa di umano ang mga ito kay Feli. Mahaba ang tenga, walang buhok.
Parang ang kulay niya parang medyo madilaw. Ang mga kakatuwang karanasan ni Feli, ipinaalam niya sa kanyang mga anak. Dinededma ko lang po nung nagkasakit siya na parang mabaliw na siya. Sa lang sa isip niya, kung ano lang nasasabi niya. Kaya hindi ako naniwala. Pero kalaunan, tila nakumbinsi na rin si Corazon. Simula po tumira kami dito para pong laging may sumusunod sa amin. Tumataas yung mga balahibo mo, tatakot ka talaga. Doon po sa malapit sa higaan namin, nakatabi lang po doon, malapit din po yung punso. Para silang nag-uusap-usap na ang liliit po ng boses nila. Ang ikinababahala ni Feli, tila nagsimula na rin daw pagdiskitahan ng mga ito. Ang isa pa niyang apo. Yung apo ko na yun, naglalaro yan na sagi. Bigla yung nangatal, bigla yung nangisay. Kahit gusto mo po man pong umalis, dito lang po talaga na yung binigay ng papa ko sa akin na bahay. Pero sinusundan nga ba sina Feli ng di umano nuno sa punso? Kahit saan kami magtayo ng bahay, andon sumusunod talaga yung punso. Totoo rin nga bang hawak na ng mga nuno ang yumaong anak ni Feli na si Rachel? Prinsesa talaga ang mukha niya. Gusto nila ang kinin yung anak ko. Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakiramdam. Ano ang kanyang nakita? Para imbestigahan ang kakatuwang karanasan sa kanilang tahanan, ayon na rin sa hiling ni Feli, humingi siya ng saklolo sa paranormal investigator na si Ed Calwan. Iba yung salubong sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like may inaangkin siya. Parang meron siyang gusto niya kanya. Ang tumpok-tumpok na teorya ng pamilya, magkakalinaw na. Pag hinawakan kita, lahat ng makikita mo, sasabihin mo lang. Parang kumatakot. Sa aming pagbabalik. Paniniwala ni Feli, hawak ng mga nuno sa punso ang kanyang yumaong anak. Parang may pumipigil. Mabigat na. Kakaiba yung mabigat yung pakiramdam. Bakit ganito? Pinakita talaga sa akin, ginawa daw nilang prinsesa yung anak ko. Malaki na siya eh. Para mabigyang linaw ang mga kakatuwang karanasan ng mag-anak, nagtungo sa Cavite ang paranormal investigator na si Ed Calwag. Galit ito. Iba yung salubong sa akin, may galit. Meron siyang inaangkin eh. Something like may inaangkin siya. Parang meron siyang gusto niya kanya. Hindi siya taga rito. Hindi siya original na nandito. Opo, sumama lang sa inyo to. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Pati mukhang ikaw ang sinusundan. Ba yung pitik sa ulo. Galit siya dahil umalis kayo. Meron kayong hindi pwede na sigurado meron kayong napagkasunduan ito. Hindi mo lang maano sa kahit sa panaginip mo. Iniwan nga po namin sila. Kaso, may sinasabi kasi siya na Ano po sabi? hindi niyo daw po sila pwedeng iwanan. Kasi, may pinangako kayo. Na yung totoo, sabi niyo sa akin. Sa panaginip niyo, hindi niya kayo niyayaya sa lugar niya. Yayaya po. Sinasama niya kayo. May mga ipinapakita sa inyo, no? Bali, binibilin niya po ako sa pamilya ko. Pinapalit kayo. Opo. Pinapalit kayo ng ginto. Opo. Ang una po muna ang gusto nilang kunin, yung pong Ma'am si Nika, yun ang gusto nilang makuha. Pamangkin ko po. Apo ko na po yun. Ako po ang lumalaban. Ako po ang kumukontra sa kanila. Hawak ka dito. Hawak ka dito, te. Hindi, hawak ka lang. Ako bahala sa'yo. Humawak ka. Paano yung naririnig mong salita?
Parang malaking boses po na paano lang, malaking boses po hindi ko po maintindihan. Pero iba yung lingwahe. Tama ba? Opo, opo. Te, ang sagot mo hindi. Po, Sabihin mo hindi. hindi po pwede, hindi. Lalamig lang po ako. Tama pa yung bato ko. Totoo nga po bang hawak po nila ang anak ni Mama Feli? Posible po yun. Itong katawan natin na tao, itong katawan natin, itong corporeal, hindi ito pwedeng makapasok sa kanilang mundo. So yung kanyang spirits, kukuhanin nila, dadalhin nila doon sa kanilang dimension at bibigyan ng panibagong katawan. So tayo naman ngayon ang nag-o-open ng kontrata o kasunduan sa kanila na pakikiusap na sana tigilan na nila. Ngayon at least naging malinaw na kaya pala ganito ang pinagdaanan namin. Salamat ng marami kay Sir Ed. Sana po hindi na po kami kambalain. Pero sa punto de vista ng siyensya, ano nga ba ang laman ng tumpok na lupang ito? Termite kasi natural lang naman niya na nagagawa ng kanyang colony. So nagkataon lang sa lahat ng nilipatan niya siguro, merong nagbuo ng mound. Sa nangyayari kasi sa mga taong may trauma, naghahanap sila ng dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay na yon. So minsan, sa paghanap nila, kumakapit sila sa isang bagay na parang mukhang imposible. Like yung nakikita na dahilan kaya namatay ang isang kapamilya dahil doon sa punso. Sa kabila nito, si Feli wala raw planong gibain o sirain ang punso. Sa ganitong paraan lang din daw kasi niya nararamdaman na ang yumaon niyang anak pirmi pa ring nandyan lang sa kanyang tabi. Mahal na mahal kita, Rachel. Sobra, sobra. Mahal na mahal kita. I miss you. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.